Kamusta mga kasgood? This is Scooter ni Vic. At ngayon may re-review ulit tayo na bagong helmet. It's from Zebra. Ang helmet ng mga Pinoy riders. Honestly, this is my first experience sa helmet na to, ng brand ng Zebra. A little bit about Zebra according sa kanilang website na 2010 pa sila, no, na naging brand. So it's Philippine-based or Filipino-owned company. And ang manufacturing nila is from China. So, ang pinaka-goal ng Zebra is mag-provide ng quality at the same time affordable helmets para sa mga Pinoy riders. So, yung pinaka-website nila guys, nandyan sa link in the description. Kung gusto nyo tingnan yung mga helmets nila. Kung hindi pa kayo familiar, check nyo na lang dun guys. So guys, umpisa muna natin sa box, ano. Ang ganda ng box nila. So, ibig sabihin, maganda yung pag-handle and shipping ng Zebra or nung nagbenta. Parang recently, nagbalik ako ng helmet sa Shopee kasi gutay-gutay, old stock, tsaka may sira yung helmet. Kaya, hindi ko tinanggap, syempre, binalik ko. Hindi ko nasasabihin kung sino yung vendor or brand yun, ano. Anyway, dito sa box niya is makikita natin na DOT certified and then ECE R2205 ang helmet na to. Right? So, makikita natin yung social media nila dyan. And then, ayan. And dito yung mga ibang details nila. So, yung size. Ayan, may QR code pa. Tapos, yung mga features ng helmet na to. Ayan, makikita nyo sa box. Okay. Kung i-unbox naman natin to, syempre, ang laman nito is yung helmet tsaka yung visor. Ayun yung freebie nila. Okay? Smoke visor, yun lang naman yung kasama niya, tsaka yung pouch and helmet. Alright guys, so yung helmet na yan is the Virtuoso 577. Naglabas na dati ang Zebra ng iba pang helmet. I think may dalawa or tatlo na silang unang nilabas. Yung YM 2011. So yun yung modular na classic. So yung modular na flip na ganon. And then, meron pang isa, yung sikat na sikat, maraming bumili nito. Even me, gusto ko nung bilhin dati. Yung half face or yung open face classic nila na 603. Para kang astronaut talaga dun. Ang ganda tignan. Munti ko nang bilhin yun, pero biglang lumabas itong Virtuoso. Ito na lang kasi naghahanap ulit ako ng full face na classic talaga na hindi mababa. Hindi katulad nung Geely Atavistic na nireview natin dati. Hindi siya directly comparable dito sa helmet na to. So, gustong-gusto ko yung kulay nito guys. Ito yung hinahanap ko talaga. Yung beige or ang tawag nila dito is creamy white. Okay, parang kape, no? Creamy white. Yung pouch nito guys or yung bag nito, maganda yung quality niya. Medyo makapal. Tapos yung sa loob niya is anti-scratch. Yung sa loob niya, parang mga makikita natin sa mga case, pouch ng sunglasses. Parang ganun siya. Tapos ang ganda rin ng printing. Ang inspiration ng helmet na to is yung Shoei Glamster, Arai Rapiday Neo, tsaka yung MT Harama. Parang ganun yung mga itsura niya, pero syempre, ang presyo nito, it's nowhere there. Kasi yung mga Shoei Arai, nasa 30,000-35,000 yung mga yan. Yung MT Harama, nasa, I think, 6,000 to 8,000. So, ganun kamahal. And nakakatawa, itong presyo na to is very affordable talaga. So, maganda pa rin yung quality ng helmet na to. So, tingnan muna natin yung overall design niya. Simulan natin sa visor, guys. Yung visor nito is anti-scratch. Yan, nakalagay naman dito. Pin lock ready. And then, yung viewing niya is medyo wide talaga siya pag suot-suot na natin, ano. Tsaka ang maganda dito guys, meron siyang visor lock. Hindi basta-basta aangat yung visor nyo pag nasa high speed na, or kung sumemplang ka man, hindi basta-basta tataas yung visor na yun kasi meron siyang visor lock. So, yung vents niya guys, kompleto naman yan. Merong harap, meron sa taas, and then meron sa likod. It's better than natin at least may lalabasan pa rin yung hot air dito sa likod. Okay, so dito yan. Kagaling dito, yan, papasok dito, lalabas doon sa likod. Then, itong nasa mouth area niya, yan, pwede mong i-on and off. Nasa loob yung bukasan ng vents niya. Kasi yung mga classic design naman talaga, kung tutuusin, wala talaga silang mga air vents or hindi ganun ka dami yung air vents nila. But at least dito,
meron. Hindi siya aerodynamic kasi syempre ito parang ano lang, parang bola lang ito, parang bowling ball lang. So sa tingin ko hindi siya ganoon ka stable pagdating sa mga high speed na, no. Kung kayo yung mga gustong-gusto mga need for speed, yan, medyo magsisway to ng konti kasi wala siyang ganong aerodynamics or walang aerodynamics katulad ng mga sporty helmet, hindi siya ganon. Alright? So guys, ang maganda pa dito is may breath deflector siya, no? So hindi mo maamoy yung hininga mo. Hindi, joke lang. So hindi basta-basta dedirekta or hindi agad-agad dedirekta yung moist or fog. Okay, 'di ba? Pag malamig yung hininga natin, 'di ba? Magpo-form ng smoke diyan or ng fog. Ito hindi. Pipigilan pa ng deflector 'yan. Kaya maganda yan kung nagmo-motovlog kayo, nagsasalita kayo, at least merong ganito. It's very important na merong ganyan. So the strap is quick release, no? Hindi siya double ring. And then ang maganda pa dito is meron siyang emergency pull out. Yan, no? Grabe. Parang sa price to features ratio, grabe, halos nandito na lahat eh. Katulad ng mga nasa empty helmets, 'di ba? May mga emergency pull out. Ito meron din eh. So, ibig sabihin, hindi tinipid yung specs nito. Lalo na pag nalaman nyo yung presyo mamaya. Alright, yung paddings naman niya is halo ng leather. Yan. Itong leather na to guys, I think it's a synthetic leather. No? Hindi talaga siya yung leather na leather. Right? Ang ganda ng, ng pagkagawa ng logo ng zebra dito. Yan, no? Hanip sa pagkagawa. So, parang premium na premium talaga yung looking. And then, it's a combination of, foam, makinis na na texture. Hindi siya suede katulad ng atavistic Pero okay na rin, at least maganda at malambot yung paddings niya. So bago ko i-discuss yung safety features niya, isukat muna natin to ng actual. Yan, pagdating naman sa sukat niya, I think it's a true to size sizing. Kasi ako, XL talaga ako pagdating sa mga full face. Yan, nasa 61 to 62 centimeters yun. Fit na fit sa akin to. Maganda yung pagkalapat sa akin. Sa paddings niya, pagsuot ko na. So, hindi masyadong umiikot. Medyo madulas lang kasi siya kasi nga yung texture ng cloth niya. No, hindi siya suede. Kasi pag suede, kakapit talaga yun eh. Ito, hindi gaano. So, sakto lang. Okay din yan pag pinawisan ka, at least hindi ganun ka lagkit. Noticeable din yung pagka-compact ng shell niya, no? Hindi ganun kalaki, hindi ganun ka-bulky. So, maybe it's just the design or tsaka nasanay din kasi ako sa atavistic na sobrang laki hanggang baba, hanggang baba ng baba ko yung chin bar ba yun tawag doon? Hanggang dun eh. Ito, saktong-sakto lang. Kaya nakakatawa to. Tsaka ang gaan niya. Yung gaan niya is siguro nasa 1.3 plus kilos yan. No, hindi nasa 1.4. Malalaman mo pag 1.4, mabigat 1.5 eh. So, perfect na perfect to pag nasa long ride kayo, at least hindi nakakapagod sa ulo. At the same time guys, Bluetooth ready na rin siya. Or intercom ready na rin tong helmet na to. Makikita naman natin dyan sa gilid na meron siyang paglalagyan ng speakers. Yan, madali lang naman siyang lagyan kung gusto nyong lagyan ng speakers yan or intercom. Kung gagamitin nyo to pang long ride nyo, pwede dito sa helmet na to. Ready na. Lahat naman na yata ngayon guys ng mga new models is intercom ready na dapat. So pag-usapan natin yung safety features niya ng mabilisan. This is, as I said, this is an ECE R2205. So, okay na yan. At least, yung certification niya is next sa bago, yung 2206. Safe na safe pa rin yan. DOT certified na rin yan. And ang maganda pa dito sa helmet na to is, meron siyang EPS lining. Meron pa siyang protection or matibay na material dyan sa loob ng shell na to. And then, itong outer niya is an ABS plastic or ABS material. So, matibay siya kasi ABS eh. Medyo mabigat yon. Ang ginagamit ng iba na nakikita ko na lightweight is yung polycarbonate na material. Iyon yung mga matibay, at the same time, mas magaan.
Okay, kaysa sa mga ABS. Pero kung ako ang pipiliin, mas gusto ko pa rin yung ABS. Siyempre, hindi mo naman iuntog yung ulo mo dito, di ba? Tsaka tested naman na tong helmet na to bago pa i-release. Kaya nga siya may certification. So, tayo masyado mag-worry sa safety standard ng helmet nito. Alright? So, bago kasi sabihin yung presyo sa inyo, ite-testing muna natin to. So, maghahatid muna ako ng bata para matesting itong helmet na to. Alright, so far so good. Ang very noticeable talaga dito is yung compactness ng helmet na to. Masarap sa ulo, tsaka magaan, ano. Hindi nilagay kung ano yung talagang exact weight niya dito. Sa tingin ko, nasa 1.3 yan. Okay? Kasi mas magaan talaga siya kaysa sa ibang helmet. And then, compact pa siya, mas maliit. Sa pag-testing ko dito is just a short ride. Naghatid lang ako ng bata para matesting. Yun, napapansin ko lang talaga na foggy siya, no? Kaya maganda to malagyan ng pin lock kung balak nyo siyang gamitin pang daily or pang rides, lalo na pag nag-rides kayo in the morning. Yeah, lagyan nyo na lang kung kailangan nyo. Sa mga nagtatanong sa inyo kung pwede siyang lagyan ng eyeglass, yan, pwede siyang lagyan ng eyeglass. Hindi naman ganun kaliit yung space or yung opening ng helmet na to. Okay, saktong-sakto lang kasya dyan yung mga kahit anong eyeglass or kahit anong sunglass ang gagamitin nyo. Pero mas maganda gamitin nyo yung straight lang na, ang tawag dito, yung straight lang na sunglass. Hindi yung may ear hook, maganda yung straight lang para at least pasok na pasok talaga. Kasi nung trinay ko yung sunglass ko dito na Spider, yan, medyo nahirapan ako sa right side. Pero adjust lang, makakapasok din naman. And then comfortable din naman siya. I have yet to try kung gaano ka ingay yung wind noise niya, no, sa loob. Palagay ko hindi naman siguro ganon kaingay kasi nga yung vents niya hindi naman siya ganon kalaki. Okay, maliban lang dito sa bunganga. Pero palagay ko hindi kasi hindi rin naman to talaga mag-full open eh. Parang portion lang. Siguro bibigyan ko na lang kayo ng update sa comment kung gaano kaingay yung wind paggamit ito sa mga high speeds. Kunyari, mga nasa 60, 80, 90, 100. So, yan. Mag-update na lang ako dyan sa comment section. And then, lastly, yung stability niya. Gaya ng sinabi ko, wala siyang aerodynamics. Kaya, expect natin na, ano yan, medyo magwawabble-wabble ng konti yung ano natin, yung mukha natin. No? Hindi ganun ka-stable. At the same time, magaan pa siya. So, para siyang medyo magsusway-sway kayo ng konti pag nasa high speed. Lastly, ang isang worth mentioning dito is meron siyang chin guard. Okay, may chin guard siya. Ayos na ayos. No? Hindi ko nakita to sa Gillette Tabistic eh. Ito yung hinahanap ko. Kailangan itong chin guard para at least yung hangin hindi talaga pasok na pasok. O hindi mo malalanghap yung dust, no? Tsaka, maganda dyan, ang tulong niya pa is at least protected yung chin mo. And then, kung naglalagay ka ng mic dito, meron kang intercom mic or meron kang wireless mic, pwede mong isabit doon sa chin guard niya. Okay, so ganito guys ang itsura niya pag nakahubad yung helmet. Yeah, walang visor. And then, ito hindi ko alam kung paano tanggalin eh, pero mukhang may clip siya dyan. Tanggalin nyo na lang kung gusto nyo. Pero sa akin hindi ko natatanggalin yan. And then dito sa part na to is plastic. Yan, plastic. And then ito yung speakers. No? Yan. So ito yung foam. Hindi yan tanggalin. Yan. So pwede nyo ilagay yung speakers nyo. Maglalagay kayo ng Bluetooth, audio, or wireless speaker. And then ganito siya pag nakatanggal. So ito yung paddings niya. So, malambot naman kahit pa paano. Kasi ito yung butas ng speakers. So, yeah, good quality. Para rin sa G-Lake. Para rin sa mga Spider. Ganun din yung quality niya. So, natatanggal siya. Yan.
Yan yung itsura ng loob niya. Okay. So, may EPS liner. Ito pang styro na matigas. Tapos, ito ABS. Tsaka, hindi ko na pala guys tinanggal itong part na to. Kasi, natakot ako baka masira eh. Pwede nyong hilahin to. Dito banda merong velcro. Okay, may naka-velcro dito sa loob. Parang magic tape. Tatanggalin nyo lang yan. Kung iwa-washing natin to, option nyo kung tatanggalin nyo yung buo or mag-foam na lang kayo. Yung foam cleaner na disinfectant. Pwede naman yun. So, ito yung mga screws nya. Yan. Allen siya, Allen. May binigay naman ng Zebra. May libre na siya. Kasi ito, ingatan nyo to. Kasi medyo manipis na ano lang to, na plastic. Maganda lang yung finish nya. Pero itong nasa loob, matigas to. Okay, ABS ang material nya. So, ito yung smoke. No? Tatry natin. Try ko ikabit. Madali lang siya ikabit guys. Pag tinanggal nyo yung hinge na to, pag tinanggal nyo yung sa may locking mounting nya, yan, matatanggal siya agad. So, madali lang. So, ito yung itsura nya pag walang visor. Okay, tsaka wala ring padding. Yan. For me, maganda tong pang motovlogging na helmet. Yan, kung pang araw-araw mo or pang rides mo lang. Tsaka, isa pang maganda dito guys is yung pagka-design ng front niya. Ito, yung sa mouth guard niya. Ang lapad. So, pwedeng-pwede dito yung mga strap type na action cam holder. Yan, para i-strap mo na lang. Pwedeng-pwede dito yung GRX na action mount na adhesive. Yan, tinanggal ko yung sa akin. Itatry ko ilagay dito. At least, maganda yung space niya. Yan, oh, maganda yung space niya dito. Maganda siyang lagyan. Maganda siyang pang rides. No? Lalo na pag naka-fascio kayo, naka-classic scooter kayo, naka-scrambler kayo, naka-cafe racer, or anything na retro looking or classic looking bike. PG1 ng Yamaha. Diba? Bagay na bagay ito. Ang ganda pa ng kulay. Oh. Anyway, depende yan sa trip nyo. Kung kahit naman ng motor nyo. Pero kung gusto nyo ng classic, yan, itong Zebra Virtuoso 577 Retro Full Face Helmet. Nandyan yung link in the description. Makikita nyo kung saan ako nag-order netong helmet na to. So, check nyo na lang dyan. Click nyo na lang dyan. And then, you're good to go. Isang tip pa guys, bago ko mag-end, tignan nyo kung meron siyang free returns or change of mind. Lalo na pag sa Shopee kayo order, gaya na nandyan sa link. Para at least may peace of mind kayo. Wala kayong poproblemahin. Kung hindi man nagkasya sa inyo yung helmet, mali yung size, or sabihin na natin, hindi mo naman kasi alam talaga eh. Hindi ka naman makakapag-test fit virtual, di ba? Yun yung dapat nyong tignan kung meron siyang change of mind na tag dun sa ilalim. Para hassle-free din sa inyo, o kung gusto lang hindi kasya sa inyo yung helmet, malaki sa inyo masyado, masikip, at least pwede nyong i-return, then mag-reorder ulit kayo. I think yun lang guys para sa mga retro or classic fanatic dyan katulad ko, and katulad ni Scooter ni Vic. Check nyo, Zebra Virtuoso 577. Napakaraming design, napakaraming kulay, at naglalabas pa sila ng maraming design. Thank you for watching. I'll see you on the next one. Always ride safe and wear safety gears. Kita-kits sa daan. See you when I see you. Goodbye.